Di ba? Eto. May papakita ako sa inyo. Eto Di ba yung sinasabi ni Cayetano? Na sinasabi nila kahunghangan yung sa impeachment ibaba to 22 o ibaba kasi sinasabi ni Cayetano, 'di ba, na parang if we allow this 22 to be the quorum or the requirement to change the leadership of the Senate, ay malamang sa malamang gaganyanin nyo rin sa impeachment. O sabi nung iba, hindi totoo yan. Sabi pa ni Lacson, hindi totoo yan. Pero ngayon pa lang, pinalilipad na yung idea na yan. Ito, papakita ko sa inyo. Nadagdagan pa ang bilang ng mga testigo na ihaharap ng House Prosecution Team sa impeachment trial ni VP Sara. At sa harap ng gridlock sa Senado, may bagong hirit ang House Prosecutors. Alamin sa agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante. Ang sinabi sa Constitution, 2/3 of all members of the Senate. It did not say 2/3 of the 24 members of the Senate. Kita niyong pagbaluktot ng logic no? Sabi, 2/3 of all the members of the Senate. Bakit? Hindi na po ba senador yung nakakulong? Senador pa rin sila Diba? Tapos sasabihin mo ngayon, of all the 24 senators, ito lantarang pagbaluktot para lang talaga ipilit nila. Imaginein mo, paano kung pinakulong lahat? Ilan yung makukulong sa kanila, Lahat ng nasa majority, pakukulong. Pag hindi bumaligtad. Kung si House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervy Luis Turao ang tatanungin, hindi na dapat 16 ang required number of votes para makonvict si Vice President Sara Duterte. Sang-ayon dito, sina San Juan Representative Bel Zamora na miyembro rin ng prosecution team at House Trial Spokesperson Representative Zia Alonto Adjong. Ayon dito, isipin mo, no? Ang kakapal na mukha na itong mga to, no? Sila pa talaga yung nagsasabi. Sila yung mga di umano allegedly involved na sinasabi ng mga Marines pagdating sa mali-maleta. Binanggit yung mga pangalan nila. Tapos sila talaga yung magsasabing we are doing this for accountability. Nakakahiya. Kay Luistro, hindi na dapat payagan pang makaboto si Senator Jinggoy Estrada. Well, under the Plunder Law and the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, when the public officials are charged as such, they are suspended from becoming a member of the Senate. At kung hindi physically nadadalo si Senator Bato de la Rosa, ay hindi rin daw siya dapat payagang makaboto. Kung magkagayong 22 senators na lang, 15 na lang ang kailangang bumoto ng yes para mapatalsik si VP Sara. Pero bago yan, dapat daw munang maayos ng Senado ang kanilang problema at umaasa silang maitatalaga na ang bagong Senate President sa special session ng Senado sa Miyerkules. Umakyat naman na mula 25 sa mahigit 30 ang ipepresentang testigo ng prosekusyon. Marami raw sa kanilang mga ebidensya ay may kaugnayan sa confidential funds at unexplained wealth ng bise. We're considering mga hostile witness. Diba? There will be several or some hostile witnesses. So, nakalista na rin naman yan. Naisumiti na ng House Prosecution Panel ang kanilang pre-trial brief na naglalaman ng ebidensya at pangalan ng mga witnesses na kanilang ipipresenta sa oras ng trial. Inaasahan namang sa Huwebes, June 18, magaganap na ang pre-trial conference kaugnay sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Para sa agenda, Isaiah Mirafuentes, Abante. Mag-follow sa aming mga diba? Kita nyo mga kababayan, talagang pinaplano na nila, pinapalutang na nila yung idea na pwedeng ibaba yung 2/3 ng senator judge na bilang para i-convict si VP Sara Duterte. So ibig sabihin, kung may pakulong pa nila yung iba, katulad nila Marcoleta, tulad nung iba pang, di ba, si Robin, ngayon, may lumalabas na. Naku po.
Si Diskaya may binanggit daw na parang mga projects ganyan-ganyan. Lumalabas ngayon na kesyo daw may project din daw si Cayetano nung congressman pa siya. Imagine niyo to out of nowhere, biglang lumabas na naman. Si Diskaya meron daw biglang sinabi, anong deal niyo kay Diskaya? Para pangalanan ng mga Cayetano. Mantakin mo. Talagang isasagad nila yung yung kababuyan nila. Para lang talaga maikulong. Kasi siyempre, kunwari, halimbawa lang, lumipat na si Villanueva. Ilan na lang yung maghihindi sa impeachment kung sakasakali. O sa pagkukonvict kay VP Sara Duterte. So, ang gagawin nila, bawasan natin. Lahat ipakulong na natin. Tapos, sana sinabi nyo na lang, wala na lang impeachment trial. Ano yun na lang? Patalsikin nyo na lang si VP Sara Duterte, i-declare nyo na lang. Sabihin nyo na lang, from now on, VP Sara Duterte is no longer acknowledged by the President as Vice President. Diba sabi naman ni Palsis yan, ang kailangan lang yung confirmation of the President and the House of Representatives. Diba sabi nga ni fake news sa peddler Palsis? Sabi niya, hindi, kailangan okay na yung presidente lang at saka yung House of Representatives. Ibig sabihin yan, legit yung pagiging Senate President ni Gatchalian. Kung ganun pala yung logic, i-declare nyo na lang na hindi na Vice President si VP Sara Duterte para hindi tayo naglolokohan. Naglolokohan pa tayo, impeachment trial pa tayo i-declare nyo na rin naman. Ang gago talaga ito mga nasa gobyerno natin Sinamahan mo pa nitong Palsis na to. Yung tagapagpaliwanag nila. Alam nyo, gawin nyo na lang din spokesperson yan. Parang si Auntie Claire. Pareho sila ng katsipan Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan,
walang